daw niya kinakaya ang nagiging pag-aaway po ni Nino at ni May. Kuya Randy, tanong ko lang po, close po ba kayo ng inyong kapatid na si May? Oo, Okay, close ano na close po? po yan kasi dalawa lang kaming magkapatid. Okay po. Kasi pa yung nanay namin patay na. So ang tanong ko po, pag nagkakaroon po ba ng away, ikaw at ang iyong misis, nakikialam ba si May sa inyo? Hindi naman po. Okay, so bakit po parang ang lumalabas kasi ang nirereklamo ni Nino ay yung pong nangyayaring parang nakikialam daw po kayo. Ano po bang madalas na ikinukwento o sinusumbong sa inyo ni May? Yung tungkol sa ano po, sa pagsisilos kasi nakutuban na sa Hindi totoo kapatid yan. ko. Wala mga siyang pruebo eh. Hindi. Ano na niya ngayon? Okay, Sa'yo. gaano po katotoo yung balikan lang po natin yung unang araw na kinausap ninyo si Nino. Opo. Pinagsalitaan nyo daw po siya na nabuntis mo na ang kapatid ko, panagutan mo yan. Sinabi niyo po ba yun? Kung hindi, papatayin kita. Oo, sinabi ko sa kanya noon. Hindi ho kaya ang nangyari, baka napilitan lang itong si Nino dahil nga po tinakot ninyo, kaya napilitan siyang makisama. Gusto ko sana yung magkaano na lang sila sana, Aha. na magkaintindihan sila. Alang-alang lang sa anak nila. Paano nga po kung hindi na talaga? So araw-araw po ba ninyong hahabulin at bubugbugin si Nino? Hindi ko na pipilit yung kapatid ko doon sa kanya. Aha. Alam mo, kaya ako lang nasaktan kapatid mo noon. Nakailam ka kasi. Nagawa mong saktan. Sampal ko lang po. Pero hindi malakas. Sampal na ano lang yun. Sampal is sampal. Sampal. Ninyo, based on research, pinagkakalat mo daw dun sa lugar ninyo na hindi mo nga daw talaga gusto si May at kumbaga parang siya lang ang umahabol sa'yo. Bakit kailangan mo pang sabihin yon? Hindi po totoo yun. Haka-haka lang yun. So nung nabuo yung inyong anak, may pagmamahalan. Meron po. Oh. Yun nga po yung simula isinilang yung baby namin. Okay. Meron pinagbago nga eh. Tulad nga yung sinabi ko kanina. Aha. Pinagbago na. So Kuya Randy, ayun. Sige, i-address natin kay Kuya Randy yan. May sinasabi po itong si Nino na matapos manganak ng inyong kapatid, bilang siya ang asawa po, may nakita siyang pagbabago dito sa kapatid ninyo. Naninigarilyo, umiinom, ano pa? Nagsusugal. Alam po ba ninyo yon? Hindi ko po alam yun kasi hindi ko nakikita ang ginawa niya yun. Okay. So yun nga po, ang tanong ko, bakit hindi po ninyo kinausap muna si Nino? Yun nga po yung galit ko, hindi ko na nakontrol po eh. High blood. Kasi Pero ang tanong, Tapos ang ano ko, madali lang makagalit. Ninyo, yung ginawa mo bang pag-abandona sa mag-iina mo, yun ba sa palagay mo ang solusyon sa... Pinagplanuhan ko muna po yun ng maigi. Paano mo Siniyasat ko munang pinagplanuhan? maigi. Paano mo pinagplanuhan yun? Yung pagtakas? Hindi po. Alin? Yun nga po yung ugali niya na hindi ko maatib tsaka nitong bayo ko eh. Oo. Alam naman natin, Doktora, ang pagmamalasakit ng isang kapatid sa kanyang kapatid na babae, lalo na pagkalalaki, tas ang naaagrabyado ay yung kapatid na babae, hindi ba? Marami na tayong narinig na ganitong kwento na ipinagtanggol. Pero, kailan mo ba masasabi na kapag ang isang kapatid ay nanghihimasok na sa pamilyadong buhay ng kanyang kapatid? Una-una, tiyang wala kasing perspective na ang kapatid ay dapat manghimasok sa mga kapatid nila pag ito ay sabihin natin ay magpapamilya na. Sila, maaari silang sumang-ayon, pwedeng hingahan ng loob na eto kuya, ito nangyayari sa akin. At the same time, pwede silang magbigay ng payo. Besides the fact na ang mga kapatid, pagdating sa ganyang pagkakataon, sila ang mga peacemakers. Ang nagiging problema dito, alam nyo, may mga pagkakataon kasi na ang pagkapatid ay sinumbungan at ginatungan ang nangyayari. Ang tendency, magkakaroon na rin ng feeling na magagalit yung babae o yung lalaki. So, nung mangyayari dito, tama po kayo, Mang Randy, nauna ang galit. At pag nauna ang galit, wala akong pagkakaintindihan. Pero hindi kaya yung ginawa ni Ninyong yun, Doktora, ay parang pagtakas sa responsibilidad niya? Kasi parang aral niya lahat eh. Sinabi niya na biglang nagbago si May, nakita niya, so parang meron siya kagad na, parang kung mapansinin mo base dun sa kanyang kwento, meron siyang sinusundan na kailangan ganito ang isang babae. So dahil nahuli niya, nagsinungaling sa kanya, nag-iba yung, kumbaga lumabas ang tunay na kulay,
So parang ayaw na niya. Mahirap kasi sa isang lalaki na masyadong structured ang tingin niya Yun. sa isang babae. Para bang kailangan gumawa ako ng manika na ganito dapat ang babae. Perspective na ideal na ganito ang klase ang pagmamahal. Mamahalin ko lang ang babae kung Pag ganito ang pinakita Oo. niya sa akin. Pero kung hindi Ergo, ganito- pag hindi na ganito, goodbye. Oh, so, hindi ba pwedeng idealistic? We have to be realistic. Kasi nga, di ba, merong kasabihan na parang ang tunay na pagmamahal ay kung kaya mong mahalin siya, kahit na sa kanyang mga kapangitan, kaya mo pa ring mahalin. Yun ang tunay na pagmamahal. Hindi yung parang dumadaan lang na hangin. Hindi kaya parang ganon. Baka hindi ka pa talaga ready for a commitment, Ninyo. Ready na po ako, ma'am, sa mga ano ko ngayon, paraan ko ngayon. Hindi, paano nga kung itong bago mong kinakasama, may makita kang iba, hindi mo na rin bibigyan ng pagkakataon na magkaayos kayo, goodbye na rin pag may nakita kang pangit dito sa bago mong kinakasama? Kinausap ko muna siya kung ano talaga ugali mo. Okay. Paano kung siya ang may makita sa'yo na hindi niya gusto at ikaw naman ang binabu? Decide na po kami sa aming relasyon. Mag-uusap na lang po kami ng ano. Hindi, pero kung ikaw, siya ang biglang nawala ngayon at may nakita siyang pangit na ugali, ay, nabanggit mo pala kanina, hindi alam, sino ba itong babae mo ngayon? Ano pangalan? Clarice po. Hindi alam ni Clarice na merong May. Opo. At hindi rin alam ni May na may Clarice. O paano pag nalaman ni Clarice na merong May at ayaw na niya sa'yo? Paano ngayon yun? May anak ka pa. Alam ba niyang may anak ka? Hindi po. Oh. So, sino ngayon ang hindi nagpakita ng tunay na kulay, mga kasawsawan? Mahirap bang sagutin ang katanungang yun ni Chang? O, ang unang reklamo niya, nakikialam yung kuya ng kanyang kinakasama. Ikalawa, nag-iba raw ang kulay. Pero, siya rin pala, may itinatago dun sa kanyang bago. Aba, nakakalito, hindi ba? Magboto hands na nga lang tayo. Taas ang mga placards. Pula ba kayo o puti? Siyang nakararami ang puti. Pero may mga nakikita akong pula na sinasabi nilang naiintindihan din naman nila kahit papano ang diskarte nitong si Nino. Pero yun nga, Kuya Randy, narinig mo rin naman na kahit buo ang simpatsya ng mga sosawero sa'yo, abay, may mga panahon na dapat ang kapatid hindi nangihimasok sa buhay at relasyon ng kanyang kapatid din. Yan ang ating boto hands. Mga kapatid, narinig niya mismo kay Nino na may iba na. Kaya once and for all, makipagharap na sa dating kinakasama niya. Ang ina ng anak ni Nino. Narito po si May Aldiano. Pasok! Sandali lang! Bitaw! Nasakal ka? Nakita niyo naman yung ugali, oh. Eh, gusto mo masakal eh. Gusto mong nasasakal ka? Diretsa ang tanong, May, kailan mo huling nakita si Nino? December 23, binigyan na ng 500 yung anak niya. Ay, 500. Bakit? Sino-sinungaling sa atin ngayong dalawa? 4,000 yun. Ay, 4,000! Umayos Grabe ka! ka. Ipon ko pa yun. Ipon mo? Mahiya ka sa balat mo. Sabi mo nga, wala Nino, kang trabaho. sana wag kang ganun magsalita kasi kahit paano, nanay yan ang anak mo. Yun nga po, ma'am, yung hindi ko matip sa kanya. Pero ang Sasagot tanong, eh. ayaw mo dahil kay May dahil hindi pinakita ang tunay na kulay. Ano ba ang tunay na kulay? Pampibisyon mo eh. Ano? Sinabi ko sa'yo, labas mo na yung kung ano pagkatao mo noon. Dapat pinakita mo sa akin sa umpisa Labas eh. ko naman sa'yo. Oh, pero ang magandang tanong ngayon ay hindi mo rin naman pinakita ang tunay mong pagkatao kay Clarice. Siyempre po, ma'am, nauna po muna yung babae. Oh! Rumarazon si Nino, mga kapatid. Pero sigurado akong gusto niyong malaman ang panig ni May. Yan ang pakatutukan niyo. Magbabalik po kami. Dito lang yan sa... pero pwede niyo naman
naman pag-usapan yun. Pero imbis na makipag-usap ka sa kanila, abay nag-mall ka. Nag-usap na po kami. Nag-mall siya. Oo. Kasi may nakakita sa kanya sa mall na may kasama ngang ibang girl. At yung girl na yon, kaakbay mo. Lagot! Facebook sausawa na mga kapatid, Yunilo M. Taghap III. Pag sa Bisaya, utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Hi, Chang Ami. Sobrang laugh trip po kami ng girlfriend ko dito sa Queens, New York kapag nanonood ng show mo. Araw-araw po namin inaabangan ang F2F. The best talaga ang pambansang talakserye ng bayan, lalo na't may natututunan kami lagi sa mga trio tagapayo. Sana po makarating kayo dito sa New York one day, pati na din sa Oroqueta, tsaka Dapitan City sa Pinas. Good luck and more success sa show ninyo, Chang, Hans, Trio Tagapayo, B1 at B2 at pati na rin sa mga dancers. Woo! Sausawa na!